Young Novela. May pinaghugutan ka, bro? Teka, where is Mil? I haven't seen her in your company anymore. Tanong na kasama niyang si Cram. Inilalagay ko ang mga ice cubes sa glass nila at ako na rin nagsasali ng wine. Oo nga, Anthony. I heard she is in Spain now. Saad ni Lander. Yeah, next week I will fly to Spain. Sabi naman ito ni Anthony. Pag-ibig nga naman. Halos sabay sambit ang dalawang kasamahan ni Anthony. Yeah, I'll cross mountains and seas for her. Dagdag pa ni Anthony. Hindi ko kinayang aking narinig mula kay Anthony kaya pumunta naman ako saglit sa kitchen at doon umiyak. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa ko? Matuturing ko ba talagang kasalanan ko ang nangyari kung bakit naikasal kaming dalawa? Hindi ba rin niya ginusto nangyari sa amin? Hindi pa niya rin ba ako kayang mahalin kahit na ibinigay ko ang lahat sa kanya? Pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. Kailanman na hindi ko bibitaw ng aking pangako na si Anthony lamang ang mamahalin ko. Are you crying? Buhos ni Lander narinig ko sa aking likuran. Pinahid ko ang aking mga luha at umaharap sa kanya nakangiti at saka umiling. Mas lumapit ito sa akin at hinawakan ng mahaba at medyo curly kong buhok. Well, you can't deny it. Is it what you heard from him, right? Tanong niya. Mas naiyak ako. Mel and Anthony were classmates during college in Britain. Saksi kami ni Cram sa pagmamahalan nila kasi magkaklase kaming apat and were BFF. Alam namin ang pinagdadaan nila ngayon. They were about to get married and settle down but you came into the picture, Andrea. Ayaw ko manghimasok pero sabi nga nila, kung para sa'yo daw ang tao ay magiging kayo pa rin hanggang sa dulo. I'll just wait and see kung sino ang endgame ni Anthony. Well, hindi ko rin siya masisisi. Ang ganda at ang bata mo na rin naman. Saan nito sabay tapik sa aking balikat at bumalik na sa mga kaibigan niya. Inayos ko ang aking sarili. Gusto ko sanang matulog na ngunit alas 11 na ng gabi nang umuwi ang mga kaibigan ni Anthony. Nang tinignan ko ang aking asawa ay nakahiga na ito sa sofa at alam kong lasing na ito. Diligpit ko na muna ang mga kalat bago mamalik sa sofa, tinanggal ang sapatos ni Anthony at inayos ang paghiga nito. Kumuha ako ng t-shirt at sinimulan ko ng tanggalin ang mga butones ng kanyang polo. Kumuha rin ako ng tawil at maligamgam na tubig upang magiging presko siya. Maigi kong tinitigan ang kanyang muka kahit sa ang anggulo ay napakagwapo niya. Bakit perpektong hinulma ang kanyang muka at tila lahat ng bahagi ay walang mapipintas?